This is the island, born of fire. Umiinit, umaapoy, at nagliliyab ang ganda dahil sa mga likas nitong volcanic landscapes, mystic waterfalls, hot and cold springs, at marami pang iba. JSM Travelers, tara na, bisitahin natin at tangkilikin ang isla ng Camiguin. Siguro naisip ka na magla-lunch muna ako bago ko sakupin ang Pilipinas. Napaka matalinhaga ng pinakasikat na bansag sa isla ng Camiguin. Pero para sa akin, it's a perfect reminder na kahit na maraming nagbabaga at sumasabog na challenges na nangyayari sa ating buhay, something beautiful can still come out of it. Just like you and this magical place. Punta dito, pwede kang lumipad from Manila to Cebu to Camiguin Airport. Another option is to come from Cagayan de Oro, kung saan kailangan mo namang mag-bus papuntang Balingoan Port and take a ferry to Benoni Port in Camiguin. Hello JSM Travelers! We are starting our ultimate Camiguin experience at syempre, nako ha, baptism of fire agad ang nag-iintay sa atin as we explore the iconic and historical old church ruins. At makakasama natin si Miss Annalyn, ang accredited tour guide ng Camiguin. Magandang araw po sa inyo. Hello, good Ayan. afternoon. Miss Annalyn, ngayon kukwentuhan mo ko tungkol sa old church ruins ruins. na nakikita natin ngayon Yes po. dito. So actually, ito pong simbahan na to was established 1623. It was made of corals. Dinikit ho siya using the egg white. Tapos sumabog yung unang bulkan, 1871. At doon po na part, ma'am, meron po tayong tower. Okay. Kasi nag-stop over dito 1521 si Magellan. Ah, talaga ba? Para lang po kumain ng lunch at pumunta ng Bohol. Aba, biruin nyo. Siguro naisip Yes, ka sir. na magla-lunch muna ako bago ko sakupin ang Pilipinas. And we also have centennial tree, which is 150 years old. Is Ay, wow! the ang laki ng centennial puno. tree. Ano po bang puno ito? Camel ang pangalan ng tree. Wow! Magpaka-off the coast naman tayo for our next spot, ang Mantigue Island. May layong humigit kumulang 3.5 kilometers mula sa Camiguin at kilala rin sa pangalang Magsaysay Island. Umaabot sa 4 hectares ang lawak nito, isang pabilog na kagubatang niyayakap ng white sand beach. Andito na nga tayo ngayon sa Mantigue Island para i-experience ang kagandahan ng lugar na ito. Dito marami kayong pwedeng gawin, JSM Travelers. Pwede kayong mag-swimming, pwede kayong mag-snorkeling, at para sa mga mas adventurous dyan, pwede kayong mag-diving. Pwede rin kayong mag-picnic tulad nito, pero nililimitahan lang ng hanggang 3 hanggang 4 na oras ang mga bisita dito para ma-preserve ang kagandahan ng isla. Ayan na mga
coffee, food, and a breathtaking view naman ang offering ng ating next stop, ang Utopia Cafe sa Mambahaw, Camiguin. Situated on a hillside cliff, kailangan lang ng kaunting ingat para hindi mahulog. Pero syempre, okay lang ma-fall in love sa panoramic view ng Camiguin Island landscape. So we are at Utopia, where I heard they serve the best coffee on the island. So ngayon magta-try tayo. They have a wide range of offerings, menu, iba't ibang kape. May hot and ice. They also have coconut coffee. And then meron sila mga pastries. Dito sa JSM Travel and Tours, we always do things right. Yung tipong walang sayang na oras, airline offers at vacation budget. Kasi sa panahon ngayon, travel right dapat. And with Travel Right, experienced travel advisors and experts will help and guide you reach greater destinations. Kaya for sure, sulit at magiging memorable ang travels mo. Travel right with us! JSM Travelers, tuloy-tuloy pa rin ang adventure natin dito sa Camiguin. At ang ginawa natin, sinundan nga natin ang Looc River at dito tayo dinala sa, kita nyo naman, napakagandang Tuasan Falls. Ito ay may taas na 20 meters at kung makikita ninyo yung binabagsakan na tubig, sobrang crystal clear. Oo, malakas. Alam mo, ang pagkakaiba niya sa ibang mga falls, maano siya, parang graba. Naman, first time ko lang ring narinig ever, ang soda water pool. Only in Camiguin itong naturally carbonated spring water. And the best part is, pwede kang mag-swimming dito. And may designated faucets din para mainom mo ang kanilang soda water. Kapag nagpunta kayo ng Tuasan Falls, hindi pwedeng palagpasin na bisitahin ang mga kalapit nitong mga swimming spots. At syempre, isa na dyan ang Santo Niño Cold Springs. Alam niyo ba na napakalamig ng tubig dito? 20 degrees Celsius na nanggagaling sa underground spring mula sa Mount Mambahaw. Mga isda! Perfect siya pag yung sobrang init ng panahon. Yung initial na baba mo ng paa, hindi ganun kalamig. Pero habang tumatagal, ayan, nafe-feel mo na siya. Matatawaran ang kontribusyon ng mga lokal na mangingisda na nag-aangat ng antas ng agrikultura sa isla, bagay na tumutulong sa kanilang kabuhayan at turismo. Ngayong araw, makikilala natin ang Kasama, kahugpungan sa Masilakong Mananagat, also known as Association of Resilient Fisherfolk dito sa bayan ng Sagay. At kasama natin ngayong araw si Sir Fernando, ang chairman ng Kasama. Magandang araw po sa inyo. Magandang Sir hapon din, Fernando. ma'am. Paano po ba nagsimula itong organisasyon na ito? Nagsimula Kasama? yung organisasyon namin noong 1998. Ang layunin lang namin ay para maprotektahan yung dagat, mawala yung mga illegal fishing. Paano po tayo napunta sa pagbebenta po ng sardinas at mga dried squid? Kasi nung una ay yun lang ang layunin namin na maprotektahan. Pero
tinitingnan ko kasi yung organisasyon pag walang makitang involved na pera, ay ito ay nagka-counting na nauubos yung mga membro. Kaya sinubukan namin nung una, Dead Squid yung produkto namin. Apo. Hanggang pumasok na kami doon sa mga bottled sardines at sa yung Opo. mga ibang mga produkto. And then, paano po kayo, Sir Fernando, naman nasusuportahan ng ating gobyerno? May mga maraming agency na pumapasok doon sa amin. Nung unang-una, yung Duli, binibigyan kami ng pang-fishing boat. Nakita naman kami ng DTI. Yung DTI, binigyan kami ng mga labeling. At saka yung mga ibang ahensya, yung TISDA sa training. Ang LGO, provincial government, sumusuporta din sa amin. Anong oras po ba karaniwan naglalabasan ang mga pusit? Paggabi yan, ma'am, gabi. Sa gabi yan. Ito po ba yung kailangan yung ilawan? Opo. Iniilawan sila, Opo. tapos pumupunta sila sa ilaw? Dati, ma'am, ang ginagamit namin yung torch lang. Ngayon, iba na kasi high-tech na kasi yung pusit eh. Placer lang ginagamit. Paano po naging high-tech ang High-tech, pusit? hindi ka na makahuli pag torch ang gagamitin mo. alam- Dapat placer yung ginamit mo. Yung nga High-tech. minsan sinasabi ko, matalino yung mga pusit eh. Nalalaman nila yung torch lang yung gamit. Di na sila lalapit doon. Dapat doon sila Iba, sa high-tech high-tech kasi, na ma'am. ilaw. Ayun. So, ano po ba ang ituturo nyo ngayon sa akin, ngayong araw? Gagawa tayo ng dried squid chicharon. Dried squid Oo. chicharon. Sige, Yung iba sir. kasi, pag gumagawa ng chicharon, makunat kasi. Yun sa amin, chicharon talaga. Kahit walang crunchy, Oh, crispy, yes, hindi yes. yung parang nakikipaglabang ka Yeah. habang kinakain Yung iba, sinasabi mo. nga yung iba eh, pag gumagawa ng chicharon, mandi yung kinakain, bernis na yung tingma. Kasi matigas. Yung sa amin, hindi. Pag kinain mo na Monday, Monday din. Yes. Tapos, Yes. okay, sige, ngayon magkasubukan. Titignan ko kung totoo yung sinasabi mo tungkol sa inyong dried Ayun. squid. Okay, let's Ah, go. Si Ma'am Irenea ay magtuturo sa ating magluto ng chicharon squid. Squid chicharon. Okay, ready ka na ba, Nanay Irenea? Okay, let's go! Yes. Ako po ang inyong assistant ngayong araw, Nay. Ang mahal naman. Mura lang po ako. Papakainin niyo lang po ako ng squid. Ang sarap nito. Sasawa, Agahan. Pwede siyang gawing silog. Pang pulutan. Ayaw pang Pulutan si nanay. Ako nga, wholesome. Sabi ko, breakfast, ikaw talaga, pulutan yung sinabi mo. So, ilalagay na ni nanay. Ito, pagkainin to yung mainit, hindi pa yung crispy. Mamaya na pag malamig-lamig na. Ito na ang chicharon na pusit ni nanay. Alam nyo, kahit walang sausawan, masarap po siya. Malasa. So, nature yun yan, ma'am, ang yung lasa. Perfect na pampasalubong, perfect na breakfast, at sabi nga ni nanay, perfect pang Pulutan. pulutan. Gusto po namin kayong pasalamatan ng JSM Travel and Tours sa lahat po ng ginagawa ninyo. At dahil po dyan, gusto po namin magpakita ng appreciation sa inyo pong mga ginagawa sa pagbibigay po ng mga materyales na kakailanganin nyo po para po sa paggawa ng dried squid at ng bottled sardines. Gaya ng old church ruins na una nating binisita kanina, our next spot is also a place that was devastated by a series of volcanic eruptions. Nangyari ito noong 1870s at ang lugar na ito ay dating sementeryo na unti-unting lumubog. Hence its name, the Sunken Cemetery. Yung cruise na nakikita ninyo sa likod ko, nandoon siya, isa siyang memorial nung sementeryo dito. Mix siya ng pakiramdam ng spiritual tsaka haunting. Parang ganun yung feels pag nandito ka. Pero it's also a good time for us to reflect kasi mamaya makikita natin yung napaka-colorful at napaka-dramatic nilang sunset dito. Baka maapakan nyo. Tumarado yung clam? Pero hindi. Naipit kami? pala siya tinayo.
dami ng ginawa natin today, it's time to relax and recharge. And if you're wondering where to dine and stay kapag bumisita kayo dito sa Camiguin Island, may top picks ang JSM Travel and Tours para sa inyo. Number 1, Balihaw Resort and Restaurant. Mabuhay! Welcome to Balihaw! Masarap. Number 2, Nouveau Resort. Number 3, Madibar Resort. Number 4, La Dolce Vita. And number 5, Unwind Boutique Hotel Camiguin. When it comes to traveling and other expenses, alam nyo, mas marami pa rin ang panatag sa over-the-counter payments. OnePay na. Dila-dali lang. Sa OnePay, hawak mo ang pera, may kausap kang tao at iwas scam. At dito, kompleto ka na. Bills, remittance, loans, logistics, banking services, and more. All in one. OnePay, serbisyo para kay Juan. Hi guys! Kung alam nyo lang, sobrang hirap iwan ng lugar na to. Napakaganda ng paligid, masarap ang pagkain, mababait ang mga tao. Kaya bago tayo bumalik ng Maynila, bago tayo maghiwa-hiwalay, syempre may one last hurrah muna tayo. Let me take you to White Island, isang sandbar off the coast of Camiguin na may powdery white sand at bughaw na tubigan. Nako, nakakasipangs to for sure kapag sipag-uwian na tayo. When we say fire, the first thing that comes to mind might be all about fear. Then again, fire can also be about force, the spark of life, mga sumasabog na damdamin at nagliliyab na determinasyon upang makalikha ng something beautiful. This is the fire where Camiguin was born, an eternal flame giving light to this part of the Philippines. If you want this Camiguin itinerary, just click the link on the description below. At kung gusto namang ma-feature ang inyong bayan, mag-email na sa thejsmchannel@gmail.com. Like, comment, and share this video at mag-subscribe na rin sa The JSM Channel. And follow our social media pages. Kita-kits next week dito lang sa JSM Travel and Tours.